GMRC 4, Quarter 4, Week 6. Pangangalaga sa mga hayop bilang bahagi ng kapaligiran. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pangangalaga sa mga hayop bilang bahagi sa kapaligiran. Mga layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Sagutin ang tanong at ibahagi ang tugon sa katabing kaklase. Magbigay ng mga konkretong halimbawa na ikaw ay matapat o honest sa isip, salita, gawa. Narito ang mga halimbawang sagot. Basahin mo ang mga ito. Pangalawa, bakit mo ito ginagawa? Ginagawa ko ito dahil naniniwala ako na ang katapatan ay isang mahalagang pagpapahalaga na dapat taglayin ng bawat tao. Kapag ako ay tapat sa aking isip, salita at gawa, nagiging malinis ang aking konsensya at nagiging payapa ang aking kalooban. Dahil sa katapatan, nagkakaroon ng tiwala ang ibang tao sa akin tulad ng aking pamilya, guro at mga kaibigan. Natututo rin akong panindigan ang aking mga pagkakamali at itama ang mga ito sa halip na magsinungaling o umiwas sa responsibilidad. Panghikayat na gawain. Gawain. #ambagan. Kontribusyong salita. Kaisipay mapapalaya. Isulat ang iyong mga saloobin tungkol sa pangangalaga ng hayop. Punan ang diagram sa ibaba. Pangangalaga sa hayop. Pagbibigay ng sapat na pagkain at malinis na tubig. Pag-aalaga at pagbibigay ng maayos na tirahan. Pagmamahal at hindi pananakit sa hayop. #surinawa. Pagsusuri at pag-unawa, marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Mayroon ka bang karanasan sa pag-aalaga ng hayop? Ano ang mga ito? Sa palagay mo, tungkulin ba natin ang mag-alaga ng mga hayop? Ipaliwanag ang sagot. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ikalawang araw. Unang aralin. Pangangalaga sa mga hayop ayon sa batas. Ang pagpapakita ng tamang pag-aalaga sa mga hayop ay isang mahalagang aral na dapat ituro sa lahat, lalo na sa mga kabataan. Ang pagsunod sa mga prinsipyo ng Universal Declaration of Animal Rights ay magiging daan upang mas mapagtanto natin ang ating bahagi
bilang responsableng katiwala ng kalikasan. Universal Declaration of Animal Rights, 15th day of October 1978, solemnly proclaimed in Paris on 15th of October 1978 at the UNESCO headquarters. Preamble. Dahil lahat ng mga hayop ay may karapatan. Dahil sa kawalan ng paggalang at pagturing sa mga karapatan ng mga hayop na nagresulta at patuloy na nagreresulta sa mga krimen ng tao laban sa kalikasan at sa mga hayop. Dahil ang pagkilala ng especies ng tao sa karapatan sa pag-iral ng iba pang mga especies ng hayop ay ang pundasyon ng pagkikipagkasundo ng mga especies sa buong mundo ng mga hayop. Dahil sa genosidyo na isinasagawa ng tao sa mga hayop at patuloy na banta ng genosidyo. Dahil ang paggalang sa mga hayop ay kaugnay ng paggalang ng tao sa mga kapwa-tao. Dahil mula sa pagkabata, dapat turuan ang tao na magmasid, umunawa, igalang at mahalin ang mga hayop. Kaya ito'y ipinahayag. Artikulo bilang 1. Lahat ng mga hayop ay ipinanganak na may parehong karapatan sa buhay at ang parehong mga karapatan sa pag-iral. Artikulo bilang 2. Lahat ng mga hayop ay may karapatang igalang. Ang tao bilang isang especies ng hayop ay hindi dapat mag-angkin sa kanyang sarili ng karapatan na lipulin o mabigo ng di makatao ang iba pang mga hayop. Ang kaniyang tungkulin ay gamitin ang kaniyang kaalaman para sa kagalingan ng mga hayop. Lahat ng mga hayop ay may karapatan sa pansin, pag-aalaga at proteksyon ng tao. Artikulo bilang 3. Walang hayop ang dapat pagdausan ng masama o sumailalim sa mga malupit na gawain. Kung ang isang hayop ay kailangang patayin, ito ay dapat agad at walang pagdadalamhati. Artikulo bilang 4. Lahat ng mga hayop sa kagubatan ay may karapatan sa kalayaan sa kanilang natural na kapaligiran, maging sa lupa, hangin o tubig, at dapat bigyan ng pagkakataon na magparami. Ang pagkawala ng kalayaan kahit para sa layuning pang-edukasyon ay isang paglabag sa karapatang ito. Artikulo bilang 5. Ang mga hayop ng mga especies na tradisyonal na namumuhay sa isang kapaligiran ng tao ay may karapatang mabuhay at lumaki sa ritmo at sa mga kondisyon ng buhay at kalayaan na katangi-tangi sa kanilang species. Ang anumang pagkikialam ng tao sa ritmong ito o sa mga kondisyon para sa layuning pakinabang ay isang paglabag sa karapatang ito. Artikulo bilang 6. Lahat ng mga alagang hayop ay may karapatan na makumpleto ang kanilang natural na haba ng buhay.
Ang pag-iwan sa isang hayop ay isang marahas at nakakababa ng dangal na gawain. Artikulo bilang 7. Ang lahat ng mga hayop na ginagamit sa paggawa ay may karapatan sa makatuwirang paglimita ng tagal at lakas ng kanilang trabaho, sa kinakailangang nutrisyon at sa pahinga. Artikulo bilang 8. Ang eksperimento sa hayop na nagdudulot ng pisikal o psikolohikal na pagdurusa ay hindi tugma sa mga karapatan ng mga hayop kahit ito ay para sa siyentipiko, medikal, pang-komersyal o anumang iba pang anyo ng pananaliksik. Dapat gamitin at paunlarin ang mga pamalit na pamamaraan. Artikulo bilang 9. Kung saan ginagamit ang mga hayop sa industriya ng pagkain, dapat silang itaguyod, ilipat, ibilanggo at patayin nang walang pagdudulot ng pagdurusa. Artikulo bilang 10. Walang hayop ang dapat gamitin para sa pagpapasiya ng tao. Ang mga eksibisyon at palabas na kasama ang mga hayop ay hindi tugma sa kanilang dignidad. Artikulo 11. Anumang gawain na kasangkot sa walang kukonsiderasyong pagpatay ng isang hayop ay biocide o isang krimen laban sa buhay. Artikulo 12. Ang anumang gawain na kasangkot sa malawakang pagpatay ng mga hayop sa kagubatan ay genosidyo o isang krimen laban sa mga species. Ang polusyon o pagkasira ng natural na kapaligiran ay nagdudulot ng genosidyo. Artikulo 13. Ang mga patay na hayop ay dapat tratuhin ng may respeto. Ang mga eksena ng karahasan na kasama ang mga hayop ay dapat ipagbawal sa sine at telebisyon maliban sa edukasyong makatao. Artikulo 14. Ang mga kinatawan ng mga kilusang nagtatanggol sa karapatan ng mga hayop ay dapat magkaroon ng epektibong boses sa lahat ng antas ng pamahalaan. Ang mga karapatan ng mga hayop, katulad ng mga karapatan ng tao, ay dapat magkaroon ng proteksyon ng batas. Alam mo ba? The Universal Declaration of Animal Rights was solemnly proclaimed in Paris on 15th day of October 1978 at the UNESCO headquarters. The text revised by the International League of Animal Rights in 1989 was submitted to the UNESCO Director General in 1990 and made public the same year. Gawain. Ikuwento mo ang larawan. Batay sa ibinigay na larawan, isalaysay kung paano mo maipapakita ang iyong pag-aalaga sa hayop. Para sa unang larawan. Magaling! Maipapakita ko ang pag-aalaga sa hayop sa pamamagitan ng pag-aampon ng aso mula sa shelter at pagbo-volunteer upang matulungan ang mga hayop na walang tahanan. Sa ganitong paraan, nabibigyan sila ng pagmamahal, pagkain at ligtas na tahanan.
Ikalawa, ipinapakita ng larawan na mali ang pananakit at pag-aabuso sa mga hayop. Maipapakita ko ang pag-aalaga sa hayop sa pamamagitan ng pagpigil at pagsita sa ganitong gawain at paggalang sa buhay ng mga hayop. Ikatlo, ipinapakita ng larawan na tungkulin nating maging responsable at mahabagin sa mga hayop. Maipapakita ko ang aking pag-aalaga sa pamamagitan ng pagiging mabait, pagprotekta sa kanila at pagtulong upang mapanatili ang kanilang kaligtasan at kapakanan. #Surinawa. Pagsusuri at pag-unawa. Marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Sagutin ang sumusunod na tanong. Una, ano ang iyong makabuluhang natutuhan sa gawaing ito? Natutuhan ko na mahalaga ang paggalang at wastong pag-aalaga sa mga hayop dahil sila ay may buhay at damdamin at tungkulin ng tao na pangalagaan sila. Ikalawa, ano sa palagay mo ang mabuting katiwala? Ang mabuting katiwala ay isang taong responsable, maingat, at may malasakit sa kalikasan at sa mga hayop, at ginagamit ang mga biyayang ipinagkatiwala sa kanya ng tama. Ikatlong araw. Ikalawang aralin. Pag-unawa sa ekolohiya na kailangan ng mga hayop. Ang ekolohiya ay pag-aaral ng mga ugnayan sa pagitan ng mga buhay ng organismo, kabilang na ang mga tao at ang kanilang kapaligiran. Layunin nito ang maunawaan ang mahalagang koneksyon sa pagitan ng mga halaman at hayop at ng mundong nasa paligid nila. Nagbibigay rin ang ekolohiya ng impormasyon ukol sa mga benepisyo ng mga ekosistema at paano natin magagamit ang mga yaman ng mundo ng may pag-iingat upang mapanatili ang kalusugan ng kalikasan para sa mga sumusunod na henerasyon. Sa larangan ng ekolohiya ng hayop, mahalaga ang pagpapakita ng mga ugnayan ng bawat individual sa kanilang kapaligiran. Kasama sa aspekto ng ekolohiya ang pagsusuri sa mga epekto ng mga salik tulad ng klima, lupa, tubig, at iba pang organismo sa pag-unlad ng hayop. Kailangan rin ng mga hayop ang pagkain, tubig, hangin, at tirahan. Narito ang ilang papel ng mga hayop sa ekosistema. Una, ang mga hayop na kumakain ng halaman ay nagpapabawas ng dami ng halaman sa pamamagitan ng kanilang pagkain. Ito ay nagiging hadlang sa pagiging sobra ng isang uri ng halaman at nagbibigay daan para sa iba't ibang mga halaman na maging matagumpay. Ang mga hayop tulad ng uod, talangka at ilang insekto ay nagpapaginhawa ng lupa. Gumagawa ito ng mas mabuting pataba para sa paglago ng mga halaman. Maraming hayop ang mahalaga sa ekonomiya ng tao. Nagbibigay ng pagkain, damit at iba pang mga yaman. Bukod dito, mayroon silang espiritual at kultural na kahalagahan sa maraming lipunan. Sa makatuwid
sa pamamagitan ng pagprotekta at pag-unawa sa mga papel ng mga hayop, hindi lamang natin iniingatan ang kanilang mundo, kundi tiniyak rin natin ang kaginhawaan ng ating sarili. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Gawain. Ipaliwanag ang mensaheng nais ipabatid ng siping banggit o quotation na ito. We are on earth to take care of life. We are on earth to take care of each other. By Sia Bastida. Salin sa Filipino. Nandito tayo sa lupa para alagaan ang buhay. Nandito tayo sa lupa para alagaan ang isa't isa. Magaling! Ang mensaheng nais ipabatid ng siping banggit ay may pananagutan ang bawat tao sa lahat ng may buhay sa mundo. Ipinapahiwatig nito na ang ating layunin sa mundo ay hindi lamang para sa sarili, kundi upang pangalagaan ang kalikasan, mga hayop at kapwa-tao. Dapat tayong magtulungan, magmalasakit at magbigay galang sa isa't isa dahil isa lamang ang mundong ating tinitirhan. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa buhay at sa kapwa, na ipapakita natin ang pagiging responsable at mabuting tagapangalaga ng mundo. Ikatlong aralin, pangangalaga ng mga hayop, tanda ng pagiging mabuting katiwala. Basahin natin. Ang malaking kapangyarihan ay may kaakibat na malaking responsibilidad. Ito ay samtanyag na linya mula sa pelikulang Spider-Man na pinagbibidahan ni Tobey Maguire bilang Peter Parker. Ano nga ba ang mensaheng nais ipabatid ng linyang ito? Simple lang. Ang ibig sabihin nito ay kapag ikaw ay may kapangyarihan, mayroon ka ring responsibilidad. Ikaw ba ay mayroong kapangyarihan? Ang sagot ay oo. Ang kapangyarihang ito ay nakapaloob sa ating mga kakayahan na ating namana sa Diyos nang tayo ay likhain na kawangis niya. Ito ay ayon sa Genesis 1 kabanata, 26 na talata. Ang kapangyarihang bumuo at lumikha ng magagandang bagay at mag-isip ng tama ay ilan lamang sa mga kapangyarihang ito. Kaakibat ng kapangyarihang ito ay ang mga tungkulin at isa sa mga mahalagang tungkulin ng tao ay pangalagaan ang mga hayop dahil ang mga hayop ay may malaking kontribusyon sa kalikasan at kalusugan ng mga mamamayan. Ayon sa ating Kristiyanong paniniwala, kaakibat sa mga kakayahang ating namana ay ang tungkulin na pangalagaan ang kalikasan kasama na ang mga hayop at halaman. Basahin rin natin ang makataong pagtrato sa mga hayop. Ito ay ayon kay Imam Mufti. Isinulat noong December 11, 2023. Ayon kay Imam Mufti, nilikha ng Diyos ang tao at hayop. Ginawa ang mga hayop upang tayo'y paglingkuran. Tayo ay umaasa sa mga hayop sa pagkain na ating kinakain at sa gatas na ating iniinom. Dinadala natin ang mga hayop sa ating mga tahanan upang mahalin at makasama. Naliligtas tayo mula sa kritikal na sakit at nabubuhay ng mas matagal dahil sa biomedical na pananaliksik sa mga hayop.
Tayo ay bumibisita sa mga palahayupan o zoo. Tayo ay nakikinabang mula sa mga espesyal na sinanay na aso na nakakatuklas ng mga droga, gumagabay sa bulag, at tumutulong sa mga may kapansanan. Ang sabi naman ng Diyos sa Quran. Maaari mo ba itong basahin? Ang mga sumusunod ay mga dahilan na mahalagang pangalagaan ang mga hayop. Una, moral na responsibilidad. Basahin mo. Ikalawa, balanse sa ekosistema. Ikatlo, biodiversidad. Ikaapat, kalusugan ng tao. Sa kabuuan, ang pangangalaga sa mga hayop ay hindi lamang tungkol sa kanilang kapakanan, kundi pati na rin sa kapakanan ng ating kalikasan at ng sangkatauhan. Ito ay bahagi ng ating tungkulin bilang tagapangalaga ng mundo at ng lahat ng nilalang na narito. Ikaapat na aralin. Wastong pamamaraan ng pangangalaga sa mga hayop. Paano mo inaalagaan ang iyong alagang hayop sa inyong tahanan? Mayroon ba silang malinis, maayos, at wastong lugar o tirahan? Narito ang mga wastong paraan ng pangangalaga sa mga hayop. Titik A. Pagsasagawa ng maayos na pangangalaga sa mga hayop. Sa pag-aalaga ng mga hayop sa tahanan, mainam na ikaw ay mayroong sapat na kaalaman. Ito ay makatutulong upang maging malusog ang iyong alagang hayop. Ito din ay makapagbibigay ng maaliwalas at ligtas na kapaligiran. Mga salik sa pag-aalaga ng hayop. Una, mahalagang mayroon sapat at masustansyang pagkain. Mayroong malinis, nakaangat sa lupa at maluwag na bahay o kulungan. Dapat mayroong sapat at malinis na tubig. Mayroong matibay na tirahan o kulungan. Mayroong malinis na kapaligiran. Kung kinakailangan, ay dapat mayroong bitamina upang lumaking malusog at makapagbigay ng maayos na produkto. Mayroong mga alagang hayop na nangangailangan ng palagiang paliligo upang maging maaliwalas ang kanilang pakiramdam. Mayroong mga hayop na nangangailangan ng bakuna.
Alamin natin ang pagbibigay ng wastong lugar o tirahan. Ang mga alagang hayop ay kailangan na nakalagay sa wastong lugar o tirahan upang sila ay maging ligtas sa anumang sakuna. Una, ang kulungan ng inyong alagang hayop ay kailangan nasa bakanting lote, likod bahay o lugar kung saan ay di kalayuan sa inyong tahanan. Halimbawa ay ang kulungan ng aso. Ikalawa, palagi ang linisin ang kulungan ng inyong alagang hayop upang hindi ito mangamoy at makaiwas sa anumang sakit. Maaari ding maglagay ng kanal upang maging daluyan ng tubig. Ikatlo, ang kulungan ay dapat nakaangat sa lupa. Ikaapat, kinakailangang mayroong sapat na tubig upang mayroong magamit na panlinis sa kulungan. Ikalima, mainam na ang kulungan ay nasisikatan ng araw upang ang inyong alaga ay makakuha ng nutrisyon mula dito. Kinakailangan rin na mayroong panangga sa sobrang init at ulan. Narito naman ang pagpapakain at paglilinis ng tirahan. Basahin mo ang mga ito. Pamprosesong tanong. Gumuhit ng larawan ng isang alagang hayop sa gitnang bilog na hugis. Sa mga paligid na kahon naman, isulat ang 4 na mga bagay na kailangan ng alaga upang maging malusog at masaya. Narito ang mga pwedeng maging sagot. Ika-4 na araw. Pagninilay sa pagkatuto. Basahin at sagutin ang mga sumusunod. Pagsusulit. Gawin kung ano ang hinihiling sa iyo. Una, magbigay ng 3 mga paraan ng pangangalaga ng mga hayop. Narito ang mga posibleng sagot. Pangalawa, buuin ang hindi tapos na pangungusap. Tungkulin ng tao na pangalagaan ang mga hayop dahil narito ang pwedeng maging sagot. Pangatlo, paano mo isasakilos ang mga paraan ng pangangalaga sa mga hayop? Isulat ang iyong plano. Narito ang mga pwedeng maging sagot. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa pangangalaga sa mga hayop ayon sa batas. Pag-unawa sa ekolohiya na kailangan ng mga hayop. Pangangalaga ng mga hayop, tanda ng pagiging mabuting katiwala. Wastong pamamaraan ng pangangalaga
sa mga hayop. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.